Hello, good morning. Tawi Rimaldora po. Kamusta po kayo ngayong umaga? Sa umagang ito ay muli nating pag-aaralan ang mga katotohanan ng Diyos na ating matutunghayan sa kasulatan. At ito po ay karugtong pa rin sa mga napag-aralan natin sa mga nakaraan nating mga pag-aaral at tungkol nga ito sa mga bulaang propeta na laganap na sa ating panahon. At lagi tayong mag-ingat palagi sa mga bulaang propeta dahil sila po ay napakahusay mandaya. At partikular nga na ating napag-uusapan ay yung isang bulaang propeta somewhere in Mindanao, na lagi niyang sinasabi na siya daw yung Kristo, siya daw yung anak ng Diyos, Son of God, appointed Son of God, pero hindi po makita sa kanya ang pag-ibig na katulad ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang mga tupa. Bagkus ang pastor na ito ay kinukuba niya yung kanyang mga miyembro, ipinaghahanap buhay siya. Ang mga miyembro niya ang nagsusupply ng kanyang mga pangangailangan. Ibaliktad po kung ating ikumpara sa diwa ni Kristo, kasi si Kristo ay ipinagmamalasakit niya ang kanyang mga tupa. Pero itong pastor na ito ay siya ang ipinagmamalasakit ng kanyang mga miyembro. So kung inyong matandaan, yung isang dating miyembro niya na si Arlen Stone na nasa Amerika na ngayon, na isinalaysay niya yung kanyang naging karanasan sa kamay ng bulaang propeta na ito. Kung inyong matatandaan na talagang inalipin siya ng pastor na ito, at hanggang sa bandang huli ay na-realize niya na hindi na maka-Diyos at hindi rin makatao ang trato sa kanila ng kanilang pastor. At hanggang sa nakarating siya ng Amerika, nakapag-asawa ng puti at nagkaanak. So nabago po ang kanyang buhay nung makalabas siya doon sa kaharian ng bulaang propeta. Pero kahit ay sa ngayon si Arlen Stone ay humiwalay na sa kanilang pastor, nagkita pa rin sila ni pastor sa Amerika, no? At itong si Arlen Stone nakipagkita sa kanya, nagkita sila dun sa Amerika. At nag-open itong si Arlen Stone kasi wala na siya doon umalis na siya sa poder ni pastor. Itong si pastor alam naman natin na meron na itong sariling eroplano, mayroon siyang private plane. So itong si Arlen Stone ay nagsabi kay pastor kung pwede ba daw siya na maging ni pastor, kung pwede daw ba siyang maging stewardess. Ang sagot ni pastor ay hindi na raw pwede kasi may asawa na daw si Arlen Stone na dati niyang miyembro. Kung gusto daw ni Arlen Stone, yung anak na lang niya, ialay daw ni Arlen Stone yung kanyang anak na babae
kay pastor para siya ang magtuloy sa commitment ni Arlinstone na hindi niya naituloy. Bali, ipagpapatuloy ng anak ni Arlinstone yung commitment na hindi naituloy ni Arlinstone. Alam naman natin sa ating mga pag-aaral sa mga nakaraan na yung mga inaalagaan ni pastor ng mga batang babae ay nagagahasa niya. Hindi naman ito matatago kasi recorded na yan. So, yan ang sinabi ni pastor, no, kay Arlinstone na dati niyang miyembro, na kung gusto daw ni Arlinstone ay yung anak niya na babae na lang ang magtutuloy sa commitment ni Arlinstone na hindi niya naituloy. Ay hindi naman pumayag si Arlinstone. Mabuti naman, ano, kasi pag nagkataon maabuso yon ni pastor. Dahil ayun, may record na nga. May mga demanda, may mga nagreklamo kay pastor dahil sa kanyang mga naghahasa. So, hindi nga pumayag si Arlinstone na ialay ang kanyang anak na babae. So, ang nangyari ay yun, walang nangyari sa kanilang pinag-usapan, na hindi na rin naging stewardess si Arlinstone dahil hindi siya pumayag doon sa kondisyon ni pastor. So, kung titingnan natin yung pastor na ito, ay kabaliktaran ang kanyang diwa kung ikumpara natin sa diwa ni Kristo. Kasi ang sabi ni pastor, kung hindi daw pumayag ang asawa ni Arlinstone na ialay ang kanilang anak kay pastor bilang pagpapatuloy sa commitment ni Arlinstone na kanyang iniwanan. Pag hindi daw pumayag yung asawa ni Arlinstone na ialay ang kanyang anak na babae kay pastor, hiwalayan daw niya ang kanyang asawa. Anak ko, mga kapatid, yun ba ang sa Diyos? Family breaker? Hindi ganun si Kristo Biro mo, paghihiwalayin mo ang mag-asawa para lang makuha ang gusto mo, para lang makuha mo ang anak nilang babae, para maghahasa mo, nasaan ang iyong pag-ibig? Ay kabaliktaran po yan. Hindi po ganun ang diwa ni Kristo Si Kristo po pag-ibig, binder si Kristo. Ito namang si pastor, family breaker. Ipinaghihiwalay niya ang mag-asawa. Ay diwa ng demonyo po yan ano ba ang sabi ni Kristo? Ano ba ang sabi ni Apostol Pablo sa mga kapatid pagka may asawa na yung tao? Basahin natin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 7 verse 10. Ito po. Ganito ang sinabi ni Apostol Pablo. 1 Corinthians chapter 7 verse 10, it says in Tagalog, "Datapwat sa mga may asawa ay aking ipinag-uutos, ngunit hindi ako, kundi ang Panginoon, na ang babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa." Yun po si Kristo. Diwa ni Kristo yan na naituro kay Pablo at itinuturo naman ni Pablo kay Timoteo. Tagos yun hanggang sa panahon nating ito. Hindi po yun nababago. Kung ilalagay lang natin sa ating sariling pag-iisip, hindi naman tama yun. Kayo po ang sumagot. Tama ba yun?
hiwalayan mo ang asawa mo, may mga anak kayo, dahil hindi lang napagbigyan ang kahilingan ni pastor, hihiwalayan mo ba ang asawa mo? Babae ka man o lalaki. Tama ba yun? Kung nasa matino tayong pag-iisip, hindi ka papayag na hiwalayan mo ang asawa mo dahil hindi lang napagbigyan ang kahilingan ni pastor. 'Di ba? Kayo na po ang bahalang mag-comment kung yun ba ay diwa ng demonyo or diwa ba yun ni Kristo. Pero kung ako ang tatanungin, biblically speaking, ay diwa ng demonyo po yan. Kung isasalin po natin yan sa English, ganito po yon, yung sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. And unto the married I command, yet not I, but the Lord, let not the wife depart from her husband. Yun po, si Kristo po, yun ang turo niya. Yun ang turo niya sa mga apostol. Yun ang itinuro ni Apostol Pablo sa mga kapatid, sa mga taga-Korinto. Wala siyang turo, walang utos si Kristo, walang aral si Kristo na hiwalayan mo ang iyong asawa maliban sa pakikiapid. Yun po ay itong pastor na ito Inuutosan pa yung dati niyang miyembro na hiwalayan ang asawa niya pag hindi pumayag na ialay ang kanilang anak na babae sa kanya. Yun. Ay kayo na po ang bahalang magkomento kung yun ba ay diwa ni Kristo or diwa ng demonyo. Maraming pong salamat at good morning, magandang umaga, at maraming salamat sa Diyos.